Si Justin Brownlee tinawagan at umamin na gusto niyang maglaro. Si Dwight Howard paparating na sa bansang Pilipinas. Sinasabi rin na posibleng makasama si Dwight Howard sa PBA sa hanay ng Converge bilang import. Gaano katotoo ang balitang yan? Tutukan po natin yan, pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel kung nagugustuhan niyo ang ating palabas. Kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ka dyan. Maraming salamat. Habang mainit ang usapin kay Renzo Bando sa South Korea at sinasabing mapupunta or posibleng mapunta sa pagsasampa ng reklamo sa korte laban kay Chinano Onwaku, mainit din ang pinag-uusapan ng pagsama ni 8-time NBA All-Star Dwight Howard sa Strong Group Athletics ng Pilipinas na sasabak sa prestigyosong Dubai International Championships na gaganapin mula January 19 hanggang 28. Kailan ang kanyang dating dito sa Pilipinas? Ito po si Sir Homer Sison sa kanyang report sa spin. Si Howard na kilalang bumida sa Orlando Magic bago nanalo ng kampyonato kasama ang Lakers noong 2020 ay darating sa Maynila ngayong weekend. Kumpirmadong paparating sa bansa si Dwight Howard para pangunahan ang Strong Group Athletics ng Pilipinas na sinasabing hahawakan ni Coach Charles Chu. Ang report ng spin at ni Homer Sison ay tila kinumpirma din po yan ni Dwight Howard sa kanyang official Twitter or X account sa pamamagitan po ng kanyang tweet kung saan binanggit niya ang Jollibee kasama pa ang Philippine flag. Bukod kay Dwight Howard, sino-sino pa nga bang posibleng makasama sa hanay ng Strong Group Athletics? Ito po ang sinabi ni Sir Homer Sison sa kanyang report sa spin. Kasama rin sa kupunan ang dating Gilas anchor na si Andre Blatz. Ganon din sina dating OKC Thunder Andre Robertson at dating import ng PBA na si Mackenzie Moore. Kabilang naman sa mga lokal ang LaSalle Stalwarts at newly minted UAAP Season 86 champs na sina Kevin Kembao at Francis Escandor. Kasama rin si JD Kagulangan ng UP. Sila yung posibleng makahanay sa grupo ni Dwight Howard na kung titignan po natin, magiging mainit, magiging malaki ang laban. Na ayon na rin po mismo sa anak ng bilyonaryong si Frank Lau na si Jacob Lau, sinadya nilang kuhanin ang mga pinakamagagaling para i-represent ang bansang Pilipinas. Pero katulad ng lahat ng bakbakan, may balakid at isa na po dyan ang dumedepensang kampyon na Al Riyadi. Kabilang na rin ang magre-represent sa mga bansang Egypt, Monaco at bansang Iran. Sa usapan ay nabanggit din ang pangalan ni Justin Brownlee. Ano ang masasabi dito ni Head Coach Charles Chu? Kinukumpirma ba niya na kinausap nila ang dating Ginebra import para maglaro? Tignan po natin si Coach Charles sa report pa rin ni Sir Homer Sison sa spin. Si Justin Brownlee ang number 1 pick namin. Nakausap ko siya at gusto niyang maglaro para sa amin. Pero hindi sinabi ng organizers na pwede siyang maglaro. Kumpirmadong nasa isip po ni Coach Charles. Actually, kinausap po niya si Justin Brownlee. Pero ang problema, hindi sinabi ng organizers na pwede siyang maglaro talaga. Medyo mabigat po yun at isa lang po siguro ang nakikita nating dahilan dyan. Walang iba kung hindi ang problema ni Justin sa cannabis. Nagpositibo po kasi siya doon at hanggang ngayon wala pang hatol ang FIBA tungkol sa issue po na yan. Anyway, sayang po siya kung hindi makapaglalaro sa Dubai International Championships. Isa siya sa mga posibleng asahan ng grupo ni Coach Charles. Kung kumpirmadong gusto maglaro ni Justin Brownlee sa Strong Group Athletics, matunog naman ang balitang kinukonsiderang ipasok si Dwight Howard sa PBA, partikular sa Converge. Anong pahayag ni Jacob Lau, ang team manager ng Converge? Ito po si Sir Jacob sa report ni Sir Snow Badwa sa spin. Sineseryoso namin yan. Bakit? Kasi yung 6'10" height ni Dwight, sukat niya yon kapag meron siya sapatos. Sinusukat naman ng PBA yung mga player na walang sapatos. Kaya tignan na lang natin. Pero kung papayagan tayo ng PBA na magdala ng 6'10" na import, bakit hindi? Medyo malaki ang laban, di ba? Pero syempre katulad nung sinabi ni team manager Jacob Lau, titignan nila yan. Yung sapatos, kung titignan natin, halos 1 inch na rin po yan. So, hindi talaga imposible na mangyari yan. Although, wala pang ginagawang negosasyon tungkol po dyan. At kung sakaling mangyari po yan, malaking bagay po yan sa Converge na ngayon ay merong kartadong 1-8 win-loss record po yan. Sad-sad po sila ngayon sa team standing. Isa pa sa mga magiging problema o ang salary cap ng PBA na meron lang $20,000 ang isang import kada buwan. Ano ang masasabi dito ni Jacob Lau? May paraan ba para dito? Tignan po natin ang sinabi niya sa report ni Sir Snow Badwa sa spin. Yun pa ho ang isa, pero madali naman namin magawa ng paraan niyang salary kasi pwede naman kami mag-offer ng ibang packages para kay Dwight. So ibig sabihin, hindi talaga issue ang salary cap niya sa PBA kasi ayon kay Jacob Lau, pwede nilang gawa ng paraan na isama sa ibang packages ni Dwight in case na magkasundo sila or kuhanin talaga nila ang serbisyo ni Dwight Howard. Walang imposible talaga na makuha nila ang serbisyo ng 8-time NBA All-Star para tulungan ang Converge, hindi man sa ngayon, maaaring sa susunod na conference.
malaking bagay po yan. Sa huling pahayag ni Jacob Lau, sinabi nitong may gulatan na pwedeng mangyari sa binubuo nilang kupunan na strong group. Bakit at ano ang kanyang pasabog? Tignan po natin na sinabi niya sa report ni Sir Snowbado sa Spain. Mas marami pang magagaling ang ipapasok natin sa team. Tutok lang kayo. Magugulat kayo sa lineup na binubuo natin. Gusto lang namin iangat ang Philippine basketball at naniniwala kami na ito ang aming maliit na kontribusyon para sa layunin na yan. Grabe, no? Gulatan talaga ang mangyayari. So ano pa nga ba magagawa natin? Maghintay na lang tayo kung ano ang ibibigay sa atin ni Jacob Lau para sa strong group na binubuo nila na sasabak sa prestigyosong Dubai International Championships. Nagaganapin po yan mula January 19 hanggang 28. Abang-abang lang po tayong lahat at sa mga pwede pang magaganap na pagbabago. So guys, maraming salamat.